Hindi, okay lang ito. Yan, okay lang. So, okay, thank you. Ito pong Plan 40 strategy. Ito po, okay, mapakita ko po sa inyo ngayon, no? Ito pong Plan 40. Ako, manipis. Kaya, kami mas makapal. Plan 40. Say that word, Plan 40. What is Plan 40? Plan 40 is a plan. 40 is a day. So, 40 days according to the plan. So, ano yung plano? Okay? Ang paggawa, sino naniniwala there is power in planning? Ba't wala ka? Now, what is, kung tatanungin kayo, alam niyo yung iba, hindi yung interesado sa salitang plan because they don't have revelation and right understanding about the word plan. Kami po mga arkitekto po kami professions, alam ko po ang ibig sabihin ng plano. Ganito ang plano. Bago ako nakakita ko ng pakating lote, gusto mong patayin ng bahay. So bago ko itayo yung bahay, ano mauna? Tayo o plano? So magpaplano muna ako. Tapos pag nagplano ko, drawing ko yun. Ano yung harapan, ano yung kaliwa, kanan, likod, bubong, ano yung perspective, tapos ano yung mga detalye doon. Drawing ko lahat yun. Pag natapos ko na yung plano, saka ako i-operate, gagawin yung plano. In a period of time, mauuna yung pundasyon, masusunod yung mga walls, lalagyan yung mga bintana, lalagyan yung mga kisame, yung bubong, yung kisame, lalagyan ng tiles, hanggang in a matter of time, buo yung bahay. So, what is planning? What is planning? Ang word na planning, kung yung makalimutan, is the same word ng create. The word create is so important because God is a creator. Meaning to say, if God is a creator, He need to plan first. Come on. Do you believe that God planned? Yeah. Di ba sabi niya, I have a plan for you. Plan to prosper you, not to harm you. Plan to give you hope and a better future. God is a planner. And His children must carry the Spirit of God. We are also a planner. Because planning will begin to produce creation. So if you want to create, like for example, what is your plan if you want to create a cash flow of 6-digit monthly income? What is your plan? Sabi ng pastor, manampalataya lang tayo sa In 100 meters, turn right onto What Emilio is your Aguinaldo plan? Highway R2. Sino gusto nito magkaroon ng 6-digit income a month? Let's start from 100,000. Eh, paano kung maging 200,000? Paano kung maging 500,000? Yung iba, automatic sabihin, hindi pwede sa akin kasi mahirap lang ako, probinsyano lang ako, wala akong pinamlaga. So, dami mong pinagsabihin, wala ka nang, okay lang ako sa mga 4 digits. 4 digits lang ako, mga 20,000. Hindi natin alam, yung 6-digit salary or 7-digit can be accomplished if you plan and create. Can I recommend? Okay. Bakit ko sinasabing kaya niyong gawin? Parang ka namang confident ka na pwede kong gawin yan. Okay. Kilala niyo ba si Lucio Tan, na may-ari ng Philippine Airlines? Kilala niyo ba si Manny Villar, the number 1 billionaire in the Philippines now? Okay. Kilala niyo ba sila Manny Pangilinan? Si Ramon those are rich people. Henry C. Razons, Bell, those are rich people. Ano yung meron sila na meron tayo? Alam nyo kung ano yung meron sila? Ganda. Meron po silang number 1 na katulad meron ka. Okay, meron silang brain. Taas yung kamay na may brain. Hindi lang damit. Yun ang pinagkaiba. Pangalawa, meron ba silang imagination? Meron ba silang imagination? Meron. Pag nagpaplano ka, ganito ginagamit mo, nag-i-imagine ka. Ano ba gusto mong bubong? Okay? Okay. Ilang floor? 3 story? Okay. Ang gusto mo, tiles o balat ng lumpia, ilagay ko sa gilid. Depende kung ano gusto mo. So, nag-i-imagine ka, di ba? Tama? You cannot create if you don't imagine.
You cannot create if you don't think. So itong mga mamang ito, yung mga mayayaman, sila Lucio Tanya, sila Lucio Ko, sila Dennis Uy. Napansin ko, yung mga mayayaman, ang iiksi ng apelido, ano? Si, Uy, Ko, Tan. Eh, ikaw ba't mahirap ka? Ayan, iba po ako. Batong Bakal ang apelido ko. Haba naman. Di ba? Yung isa naman ako po, si Ernesto Pagewang-Gewang. Grabe yung pangalan niya, haba. Di ba? Sino sa inyo naniniwala na meron kang brain? Sino naniniwala meron kang imagination? Can we use that? Yung pala, maraming mga tao, kaya sila walang nakikreate kasi hindi nila ginagamit yung faculty na binigay ng Panginoon sa atin. Kung merong brain si Lucitan, meron din ako. Kung merong brain si Henry C., meron din ako. Kung meron silang power of imagination, meron din ako. Ba't sila naging binarang ka walang pera? Simple nga lang po sa'yo ang brain nakatambay, sa kanya bumabiyahe. Siya, amen. Ang imagination niya lumilipad, ikaw nakapark. So walang nararating kasi nakapark. Ha? Sino sa inyo ang utak mo naka-seatbelt? Pero ang makina naka-park. Yung iba naman naka-neutral. Ayaw ikambyo. Now, ito po, meron tayo dito. Ulitin ko, no? Sa lahat po ng mga kapatid kong narito ngayon na may brain na hindi ginagamit, may imagination na ginagamit, pakiusap po, ibenta nyo yan. Mahal yan. Eh bakit mahal? Slightly use. Hindi pag-aanong damit. Di ba? Mahal ang utak na hindi ginagamit. Ngayon, sa hapong ito, hindi ito na dapat gagamitin natin itong brain. Halimbawa, mag-create kaya tayo ngayon ng isang simbahan na may 3,000 miyembro. Pwede bang mangyari yun? Ano gagawin mo? Ha? Hindi, wag mo na plan. Think. So that you can produce plan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, gets mo? Sabi mo, think mo. Halimbawa, gusto mong kumita ng 100,000 a month income flow. Planuhin mo. Alam mo, magiging gitero ka lang. Si Bishop Oriel po, nag-goal ako nung bata po ako, magkaroon ako ng 8-way cash flow. 8-way. Ano yung sabihin ng 8-way cash flow? I create my cash flow with 8 basket. May 8 lugar kung saan, paano ko nagkakapera. For example, nag-alaga ako ng aso, dapat yung aso mo sumusupa ng pera. First way. May mga aso po, ang alaga ko ng mga aso ko, mga English Mastiff, mga British Bulldog, mga Great Dane, ganun po yung mga dogs ko. Yung pag nanganganak po yun, binebenta ko po yung isang aso ng 120,000. So pag nanganak ng 10 piraso yun, 1.2 million. Sumusuka ng pera yun. Pati aso, gagawin mong pampasuka. Kaya lang, magpaplano ako, mag-aalaga ako ng isa, maglalagay ako ng kulungan, meron ng ipapakain. Nakaplano lahat. So ginawa ko, nag-breed po ako, nag-enroll ako sa PCCI para may breed name ako. Diba? So ang tingin niyo sa akin dito, Bishop Oriel, pero you don't know I'm a dog breeder. Part of my business. Say amen. So another business ko po, nagbebenta po ako, pinag-aralan ko po yung paano ang takbo ng Toyota, Japanese car, Toyota, Mazda, Honda, at Nissan. Minaster ko yun. Kasi magbebenta ako ng kotse na made in Japan eh. Pagkatapos kong na-master yung 4 na kotse niya, minaster ko naman mga Euro cars. Pinag-aralan ko yung Mercedes-Benz, Audi, Volvo, at saka yung BMW. Yan. So nakita ko, alam ko na yung Japanese cars, alam ko na yung Euro cars, and then yung pinakahuli ko pinag-aralan, mga high-end cars, yung mga Lamborghini, Porsche. Nung nag-aaral pa lang ako ng Japan, ang gusto ko, kumita kasi ako. Nung nag-aaral ako ng Euro cars, gusto ko mas malaki kita ko. Nung nag-aaral ako ng mga high-end cars, gusto ko magkaroon ng isa.
So I begin to sell Japanese cars. Okay? Eh wala naman po akong, pag umupa ako ng mga, yung car display center, ang mahal ng upa, ang ginawa ko, pinarado ko na lang sa labas ng bahay ko. Di ba? Papa, may nabili akong apat. Diyan lang muna kayo sa harapan ng bahay. So, kukuha ko ng bayan, binibili. Tapos na-discover ko, nakabenta lang ng mga kotse, mga Japanese cars. And then na-realize, mas malakas pala kita sa mga Euro cars. Pag Japanese cars, kita ko lang mga 30,000, 40,000. Pag Euro cars, pwede kong kumita ng 100,000, 120. So, nagsimula po ako sa ganung business. Naglagay ko ng mga flow sa business ko. Hanggang one day, nung nakikita ko po yung marami nang bumibili, kasi pag ako nakipag-usap sa akin, Bishop, ano ba maganda? Volvo o Mercedes-Benz? Sabi ko sa kanila, papaliwanag ko ngayon yung advantage. Depende sa anong kotse gusto mo. So, natuto na ako. Kasi po, nag-create ako, nag-plan talaga ako. Matuto ako mag-produce ng wealth. Hanggang one day, natuto akong itong mga Harley Davidson ng mga motorcycle, malakas pala kitaan dyan. Yung mga US-made na mga motorcycles. So, hindi ako nagbebenta ng mga Honda, yung mga Yamaha, yung mga Mio, hindi ako binibenta yan. Ang binibenta ko mga motor, yung mga Harley Davidson, mga BMW ng motorcycle. Ganon. Hanggang one day, yung dating bulok, binili ko, inayos ko, binenta ko, gumanda na ng konti. Tapos binenta ko rin, paganda ng paganda. Ngayon, meron akong R80 na pwede kong ibenta. So, pataas ng pataas po yung level kasi nagplano ako. You get me? Tapos, nakita ko, malakas ang kita sa Harley Davidson. Nakita ko yung mga Vespa motorcycles. Yung mga rare model, binibili ko yung mga rare models. Kasi, pagkatapos kong bilhin, pwede ka ganun kumita ng 50,000, 100,000. Naku, pakyawan, ang dami bumibili sa akin. Nakita ko, may nagpo-flow sa akin sa kotse, may nagpo-flow sa akin sa motor, may nagpo-flow sa akin sa aso. Ngayon, nakabili ako ng farm. Labing 56 naman ang mango tree. Ito, pang-apat na Agosto. So, yung mangga po dun sa farm ko, binibenta ko, nagkakaroon din ako ng. So, nakita ko, pwede pala tayong kumita ng 6 digit to 7 digit. Depende kung ilan yung nagpo-flow. Paplanuhin mo. Ako, mukhang may magiging milyonaryo dito. Ha? GPS signal Kasi lost. po kayo, ikaw lang, ano flow mo? Employee lang po ako. Magkano? 15,000 naman. Ano pa? Wala na. Hindi isa lang ang flow mo, 15,000. Eh, lakas kang humigop ng misis mo. Ganun pa yun. Pumus ka agad. Diba? Tapos anak mo, bilbo ko. Diba mo lang kung mabuhay ka pa. Diba? So, kinakailangan, sinaniwalang dapat magplano. E di magsimula ka sa cash flow ng isa, dalawa. Planuhin mo. Pagka sa maging 3, naging 14, di ba? Ang pinakauli kong ginawa, yung realty. Bibili ako ng isang bahay, papaganda ko, ibebenta ko. Ganon. Pag nakakita ko, yung ganda ng bahay na ito, magkano? Mura. Bili natin. Paayos ko, benta ko. Tubo ko na agad 1.5 million, 2 million. Pwede. You understand what I'm saying here? Sino sa inyo naniniwala? Sabi mo sa akin mo, utakan lang yan talaga eh. Say amen. Magkakapera ka doon, gumagano. Tiktok ka lang, magkakapera ka na. Wala doon. Magparo-paro ka doon gano'n. Magkakapera ka doon, wala yun. Sino naniniwala? Utakan to. Ha? Say amen. Meron kami yung ano ko ngayon, meron kami din-develop na isang business ulit, no? Meron ko kami business ni Daniel, yung tinatawag mo namin Big Brew Coffee. Yung ano ko nagmamanage ng business na yon. Yung driver ko, yung manager nun, akala mo driver lang yun, manager ng mga business ko yon. So nakita ko, yung plumbing, lahat nagmula sa plumbing. Ngayon, di siya itsura ko ganito, di ba? Mas tawag sa akin. Yung iba nagtataka, ganyan yan. Eh, siyempre, may plano ako magkaroon ng pera eh. Amen. Dapat lahat ng pastor nagpaplano. Amen. Now, kasalanan ko bang magkapera? Kung ganito yung kasalanan, ulit-ulitin ko magkasala.
Eh, nagkakapera tayo eh. 7, hindi naman kasalanan magkapera eh. Wisdom yung gamit ang utak, pinagpaplanuhan. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. One day, mamumutang ka dyan, tingnan mo. Kasi magpaplano na yan sa araw na ito. Ganyan mo naman. Ang ganda kaya makakita ng Kristiyanong masenso buhay. Wealth is not automatic. Ha? Ang pera kasi, akala natin automatic pupunta sa atin dahil matamos ilong mo. Hindi ho totoo yun. Dahil taga-Cavite ka, yayaman ka? Hindi ho. Ito pa rin. Use your brain and your imaginations. Saan nagmumula ang planning? Usually, it start from problem. Can I remember? Diyan nagsisimula lahat problem. Can I remember? Tapos, sa dulo, siyempre gusto mo yung problem solve. Tama? Problem solve. Walang pera, meron na. May walang pambayad ng pag-aaral ng anak, solve na. Lahat yan, problem solve. Ibig sabihin, the more you encounter problem, the more you are challenged to solve it. Yung iba kasi pag nag-problema, tumatalon sa building. Ibig sabihin, problem was created for you to jump on the building. Hindi ho yan pampatay. Ang problem, pampalabas ng galing. Pampalabas ng utak yan. 7. Yung iba kasi sa atin, lutang ang utak. Hindi po pwede. Dapat po ginagamit ng tama. Halimbawa, alam mo, lolo mo mahirap, tatay mo mahirap, nanay mo, ikaw mahirap kayo. Ba dapat mag-isip ka na? Ngayon may chance ka mag-aral. Mag-aral ka mabuti. I-solve mo yung problem na yan. Tama po ba? Ha? Makinig kayo mabuti. When I started the ministry, I'm poor. Walang pera na tatay ko mahirap. Pero may asawa ko, alam niyo, mahirap talaga. Kaya kayo mga lalaki, pakiusap lang ha, pangit na lang ang pakasalan niyo. Maganda na lang ang pangit. Kasi, nag-asawa ko maganda eh. Alam naman ng maganda, mahirap ang maintenance niya. Di ba? Medyo mag-gastos yan. Diba? Kaya, kasi kita mo naman, pasuko ka ngayon. Pili-pili ka na maganda. Mahirap na maganda. Mo. Ha? Mahirap ang magaganda. Ha? Eh kasi, binabanggit ko po yan, hindi kayo pwedeng magpastor, maglingkod sa Diyos nang wala kayong pera. Amen. Siyempre, ibang topic naman talaga yan. Kaya nakita ko, makinig kayo mabuti. Ang isang mahirap, minsan umaasa lang yan sa pinag-aralan, di ba? Sa trabaho. Ako po, hindi po ako nag-Bible school. So, hindi ko mapanghawakan ang pinag-aralan ko. Tapos, wala rin din akong koneksyon. So, wala akong lalo. Tapos, wala rin akong trabaho. Eh, di wala akong lahat. Isa lang po ng pinangawakan ko. Ito yung sikreto ko. Ngayon ko lang i-reveal sa inyo. Secret reveal. Gusto nyo malaman? Isa lang mga sikreto mo. Di ba? Parang, yung mga tao kasi, di ba ako nagbebenta ako ng kotse. Minsan yung binibenta kong kotse, dinadrive ko. Ha? Pag nakita ng kotse, saan kaya kumuha ng pera to? Kung na yung may kotse ako sa labas, gusto nyo mamaya tignan nyo, maganda din nyo. Nakita ko, secret reveal. Alam niyo kung ano secret reveal? Kaya po maayos ang buhay ko, favor of God. Favor po. Yung iba kasi inyo, labor eh. Favor, say the word favor. GPS signal lost. Hindi labor, favor. Ba't tunog labor? Iba kasi yung nililabor mo, parang nanganganak, kinikiri mo pa. Iba yung favor, walang aray, kusang lumalabas. Sino sa inyo gusto magkaroon ng favor? Eh kung umatin po kayo nakaroon rin natin, ang pampa-favor, number 1, yung takot sa Diyos, pagsunod sa Diyos. Pangalawang pampalakas ng favor, yung contribution mo, yung involvement mo sa advancement ng Kingdom of God. Yung covenant making, yun po yung sikreto ko. Secret revealed na yan. Ha?
kung maniniwala lang kayo na ang tanging pag-asa natin yung favor ni Lord. What is favor? Favor is an extravagant expression of God's love to you and for you. Sino gusto tamaan ka ng extravagant love? Ha? Nakakita ba kayo ng isang mayaman na tao at minahal niya ang isang babae? Very extravagant. Bibili ka ng kotse, ng bahay, lahat susuyuin. Extravagant yung love eh. Tama? Ang Diyos po ganun sa atin. Gusto niyang i-express ang extravagant love. Bibigyan kayo ng favor. At ang number one, ito ha, talagang subok na. Yung lahat ng sold out sa advancement ng Kingdom of God, sila talaga yung tinatamaan ng favor ni Lord. Yung mga tamad sa cell group, pasensyahan tayo. Malabo yan, kapatid. Yung mga puro palusot, yung mga bago mo mapatulong, tatawagan mo pa, pipilipitin mo pa, pipilitin mo na, ipitin mo pa lahat. Hindi mo mapagalaw eh. Yung pagdating sa gawain ni Lord, hindi mo mapakinabangan. Totoo ba may mga tao pagdating sa gawain ayaw? Meron po. Kasi nga sabi nila, wala namang pera. Sa gawain ni Lord, walang pera, pero nandiyan ang favor. Siya, amen. Bakit? Kailan ba ako nag-preach sa may lumabas na pera? Wala naman ah. Ha? Kailan? Nagtitrain ako ng mga pastor, hindi naman. Sana yung may pera kagad. Hallelujah! Di araw-araw, matuturo ako. Wala namang ganun eh. Favor ang ibibigay sa ni Lord. So, nung nagsimula po ako magbenta ng kotse, magbenta ng motor, magbenta ng mga lumang bahay, napansin ko, sino nagbibigay sa akin ng kliyente? Siya nagbibigay sa akin ng mga tao na bibili, naghahanap ng kotse. Bakit naman? Isa pang pinakamatindi kong palakas kitaan, yung gitara. No? Gitara po. Ako po sa Pilipinas po, ako po isang collector ng guitars. I have more than 100 guitars in my house. Kasi po, sa akin bumibili ang Eraserhead. Sa akin bumibili ang mga sila, yung Paragonel, yan, si Chito. Sa akin, pag pumaporma nung araw yun, papapicture. Di ba? Kaganda ng gitara. Hiram lang nila sa akin yun. Kasi may hirap pa sila nun eh. Di ba? So sila po sa akin. So yun po yung business ko. Marami akong source para pinag-isipan ko talaga. Kasi po, pag mahunan po yung simbahan ninyo, piso-piso na binibigay sa iyo. Awa kayo. Pag yung mga pastor na dedicated, minsan yung church walang pera, di ba? Bibigyan ka lang yung bishop. Ito po, pasensya na po kayo. Kung sweldo nyo, kano? 1, 2, no. Huwag niyo po kalimutan, sa langit naman po kayo niligaya. Eh, paano kung ginanong ka? Ha? So, kinakailangan mautak talaga tayo. Amen? Nung naisip ko ito sa maraming pastor, mahihirap, naniwala. So, nag-start sila ng mga, ngayon lang, yung 2 years lang na to. Sa farm, di ba kasama yung mga pastor, puro mga walang pera. Mga uutangan pa ako. Ano naman to, Lord? Tinulungan mo pa, inutangan ka pa. Kung mahirap talaga eh. So, tinisip ko sa mga pastor, gamitin yung utak nyo. Andyan lang yon. Sabi ko sa kanila, bakit si Henry C. pag umawak sa San Fernando, yung dating bukid, nagiging SM Mall? Eh, utak yun eh. Sabi ng mga tao, Henry C., ba't ka maglalagay ng mall sa gitna ng bukid? Wala namang tao dyan. Eh, hindi na naiisip ni Henry C. So, kaya sa pala nagpunta doon, para yung lupang, sakahan, mura. 100 pesos per square meter. So, 1 million isang hektar. Pag bilang nga po, 20 hektar, eh, di bumili siya 20 hectares, 20 million lang. Siya, amen. So, dinagdagan niya pa. Sabi niya, dagdagan mo pa ng 10 hektarya, 30 hectares na. Tapos yung ginawa niya, nilagay niya sa gitna yung mall. Di ba? Ang ginamit niya, 3 hectares, 4 hectares. Yung natirang 20 hectares, lumapit na, ay may mall na pala doon. Yung mga negosyante, bumili ng lupa, maglalagay. Ngayon po, tingnan niyo po yung San Fernando. Alam niyo, 35,000 per square meter. Sabi ng mga tao, ang tanga naman ni Henry C. Ba't dyan nagtayo? Ngayon sabi nila, genius. Hindi sila makabili ng lupa doon, ang mahal na. Siya, amen. Yung nagbenta ng lupa kay Henry C. kaibigan ka namin, si Tino. Ha?
Yung tatay niya, yun ang may-ari ng Consolidated Mining Company sa Benguet. Bilyonaryo yun. Binenta niya lang. Gusto nang ibenta kay Henry C. Kasi yung lupain niya doon, ginawa niya yung subdivision. Ang bayad, 15,000 per square meter. Binenta niya ng piso, nag-appraise lahat ng lupa. Matalino itong mga to. Kaya nga sabi ko, hindi naman po nawawala kang pera dito lang sa Pilipinas. Wala sa Pluto, sa Jupiter, sa Mars, sa buwan, sa araw. Andito pa ang problema, hindi mo maakit. Kasi ang pera, kinakantahan sa gabihan, pera! Lumapit ka. Dapat kakanta ka talaga eh. Kung gusto mo akong mahalin, sige na, lumapit ka. Eh, yung iba ko sa atin, walang pera hanggang ngayon eh. Kasi hindi mo maakit eh. Ang pampaakit dyan, planning. Sinabi, sino rito? Eto, tip ko na sa'yo ha. Kung ang plano mo maging empleyado, hindi ka yayaman. Kasi ang tao, pag ikaw naging empleyado, 20,000 naman, sisipagan mo kahit anong sipag mo, 20,000 pa rin ang ibibigay siya ng boss mo. Dagdagan mo na sipag, mas maaga kang pumasok. Pag sweldo, pareho pa din. Itodo mo, malas pag ka nung umuwi, 20,000 pa rin. Bakit? Empleyado ka eh. So one day, tinamad ka. Nagtaka ka nung tinamad ka, 20,000 pa rin. Nung sipag ako, 20. Nung tamad, pareho pa rin. Lalo kang tinamad. Bakit? Pareho pa rin, 20,000 pa rin. Tinodo mo na yung katamaran mo, 20,000. Ngayon, ano pipiliin mo? Masipag o tamad? Tamad na lang, kaya maraming tamad. Bakit? Eh, pareho din naman eh. Iyon ang ginagawa ng mga empleyado. It is your boss who decided kung magkano kikitain mo. Tama? Alam mo maganda? You decide how much is your value. So, hindi ko hinayaan ng church ang magsabi kung magkakano ako. Pag ako umayag ng church magsasweldo sa akin, sabi ko, no. As far as I know, walang nakalagay sa Bible, the church shall supply all your needs. Amen. Ang sabi ng Bible, my God shall supply all my needs. So, I decided that God will supply my needs. Tama po ba? So, ang ginawa ko po nung tanda-tanda ko, nagtiwala ako, sabi ko, sige, gagamitin ko talaga ito. Gagamitin. So, nagsimula po ako noon. Nagsimula sa maliit na bulok na kotse, bulok na motorsiklo, ganyan lang. Dahan-dahan. Pero pinag-iisipan ko. Itong bulok na to, pag nagawa ko, kumawa ng mga kaibigan ko, mga talyer, mga kaibigan ko, mga magagaling na pintor. Eh, pag natalyer na, napintor na, yung dati pinibili kong 100, nagiging 150, 140. Kumita ko 40,000. Diba? Puhunan lang, 10,000 lang yung paggawa. So, unti-unti gano'n. Nakita ko po, iba talaga pag ikaw na nagdi-decide kung magkano yung value mo. Kaya pag kayo po empleyado, tip ko lang sa inyo ito na mag-isip ka. Pag empleyado kayo, pag kayo sumweldo, huwag ka muna mag-Starbucks. Huwag ka muna maarte. 3-in-1 lang muna tayo. Talagang gusto mong yumaman, alam mo sa noodles, tanghalian noodles, hapunan noodles. Mga 5 taon lang, mga gano'n. Hanggang yung noodles lumalabas na sa ilong mo. Yung hindi na mga palatandaan, paano ka na magnegosyo. Nako, nakita ko sa mga negosyante na nagsisimula, ganyan. Nung nakikita ko sila, at ang tiyaga nila, yung pala may mga plano. O ba't hindi ka nag-iinom ng 3-in-1? Anong kape? Starbucks? Hindi. Kaysa ilagay ko dyan, iniipon ko na. Nakaipon siya ng 200,000, 300,000. Nagsimula ng negosyo. Ayun po, malaki na po negosyo nila. Pinagpaplanuhan. Amen? Sino gusto planuhan? Amen? So, binigyan ko na kayo ng idea paano umalis sa poverty. Iba po, iba yung si boss ang nagsasabi kung magkakano ako. It is my boss to create the value for my life. Pag ako negosyante, I create my value. So gagawa ako, mag-create ako ng sarili ko. Di ba? So I decided to start my business. Dahan-dahan. Isang aso lang muna, isang motor lang.
sa kotse, may konti, naging 2 na yung motor, naging 3 na yung motor. Yan, pinapaikot ka na yun, binibili. Mga tao, uy, bago na motor mo ngayon na. Yan din, nabenta ko ng sikapon yung isa, kaya bago naman yan. So, di nila alam, padami ng padami. Nakita ko, the flow ng cash nasa iyo na. Say amen. Sino gusto rito ng mga first 3 muna, 3 lang muna, 3 Nagtatrabaho ko, may sweldo ko, pero may sideline ako. Alam niyo po, diyan po sa farm, diyan po pinanganak yung mga ideas. Kung nakita niyo po yung iFuel, alam niyo iFuel, sino sa inyo gumagamit ng iFuel? Dami na pala dito. Nabintima na pala kayo. Single kami, gagawin niya. Head east toward Emilio Aguinaldo Highway R2, then turn right onto Emilio Aguinaldo Highway. Wala pa dito yun. Wala na. Kung kasi beto mag-o-open ang start dito. Nung nakaraang Friday po, nag-open kami ng another store sa SM, sa San Fernando. First day po, nakabenta ng 300 bucks ng ensamada. Tapos the next day, 380. Nung Sunday, 530. Tuwang-tuwa po yung gumagawa. Sabi niya, Bishop, naging trending kami sa, naging trending yan sa Facebook, no? Tapos ngayon, ang daming bumibili. Nagsisimula na po mag-open ng mga branches sa SM. Saan nagsimula? Isang pastor, nagtatrabaho sa Abot, medrep, pastor, nag-decide, nagpunta sa farm, challenge namin, sabi, pwede ka naman gumawa ng business kasi hindi siya makapag-pastor, nagtatrabaho siya, medrep. Nag-decide siya one day, mas Bishop, sabi niya sa akin, magre-resign na ako. Good. Paano kita mo? Hindi ko po alam, basta magre-resign na ako. Para persado si Lord, bigyan ako ng negosyo. Kanino, di ba? Ha? Minsan, duduruin niyo si Lord. Lord, wala na. Pasensya ka. Lord, ayaw mo na. Talagang gusto ko na mag-serve sa iyo bahala ka na sa akin. Binigyan ng wisdom yung asawa. Gumawa ng ensamada. Pinitikim sa akin. Pinatikim kay Ate Jarmo. Sabi ni Ate Jarmo, ano to? Ensamada? Pagandahin mo ba? Di ba masarap eh? Hindi talaga hindi masarap. Opo. Umuwi. Hinayos. Pinatikim ulit. O, kumusta? Patamis masyado eh. Hindi masarap talaga eh. Bumalik. Mga 5 atin. Pag-5, sabi ni Ate Jarmo, sarap, pagpagis mga siya. Nung nakita niyang kinakain na ni Ate Jarmo, sabi, nagustuhan na ni Ma'am. Sabi ni Ate Jarmo, yan, masarap na. Kinabukasan, nag-produce siya, pinenta niya. The next day, trending, 3,000 bucks ang ino-order sa kanya. Utangan lang yan, kaya kasabi sa inyo. Ngayon, yung pastor, pangalan niya si Alwin, wala na siyang trabaho sa Abot, pero businessman na siya ngayon. Plus, lumalago simbahan niya. Kasi yung heart niya to advance God's kingdom. Makinig kayo, sa Cavite, kaya-kaya ni Lord payamanan ng mga tao dito. Bibigyan kayo ng tamang pananaw at imagination. Bibigyan kayo ng mga tamang plano para mag-create kayo ng wealth. But remember this, for it is God who gave you the ability to produce wealth. Hallelujah. Ability means idea. Idea po yun. Bibigyan kayo ng idea. Bibigyan kayo ng concept para po magawa po ninyo. May natutunan ba tayo? Pero sa Bible nakalagay po, unahin nyo muna yung kingdom of God. Pag inuna nyo ang kingdom ni Lord, ang purpose, ang plano ng Panginoon, all these things shall be added unto you. Amen? So, pag-usapan natin ngayon, ano ba yung problema? Sa church muna tayo. Pwede naman tayo pumunta sa church. Ano ang problema? Okay, banggitin ko. Kanina binanggit ko, number 1, barrenness. Yan po yung number 2. Number 1 problem. Baog ang mga tao. Wala na po mga spiritual production. Wala na, hindi na nag-evangelize mga tao. Lahat wala na. So yung mga sets na mamatay, yung mga dating productivity. Ibig sabihin, yung fruitfulness, yung productivity, hindi na po nakikita ngayon. Problema number 1 yan. Number 2, no involvement. Okay? No involvement saan? Sa advancement ng Kingdom of God. Wala na pong involvement ng Kingdom of God. Yan po yun. Yan pangalawa. Ibig sabihin, less and less ng mga Christian tumutulong para i-advance ang Kingdom of God. Pag sinabi kong advancement ng Kingdom of God,
Hindi na tayo naniniwala sa hell, sa second coming, sa rapture, sa signs of the times. So walang nag-evangelize on church, hindi nag-a-advance. Pag sinabi mong hindi nag-a-advance ang church, hindi na lumalago. Ang miyembro 30 pa rin, tuloy-tuloy 30 pa rin. 25 na lang, tuloy-tuloy pa rin. Nagigets nyo? And then, ang number 3 is no reinforcement. Yan. No reinforcement sa future. Walang leaders. Yan po yung problema tatlo. Okay? So, sa hamong ito, isolve natin to. Ha? Kung ikaw ay pastor, halimbawa,